So, ayun na nga mga kapitbahay, what's up, no? Welcome back na naman sa ating channel. So, today mga kapitbahay, ang pag-uusapan natin is about naman doon sa question na naman na isa nating subscriber at saka isa nating viewers, no? So, sino nga bang nagtatanong, no? So, titingnan natin. Shout out pala sa'yo. Ang katanungan po niya is, ano ba ang katanungan? Eto, sabi niya, Sir, bago lang po ako sa channel nyo. So, sana mapansin. Not for forwarding naman po. So, gusto ko lang ma-access outside yung network. Yung PF Sense ko. So, ayun mga kapitbahay, no? Kunwari, for example, ikaw po ay nasa bahay lang or bahay lang na PF Sense na nagpo-practice ka lang. Medyo mayroon tayong komplikado na pag-set up ng port forwarding natin. Kasi meron tayong tinatawag mga kapitbahay na business line. Dalawa kasing klase yung internet natin. Business line, residential line, at saka ayun. So kapag nasa bahay ka mga kapitbahay, yung internet mo syempre residential line. So mayroon pong mga restriction ang ginagawa yung ating mga ISP provider na may limitation lang na pwedeng galawin yung ating router, or may limitation lang na pwede nating i-edit yung ating router. Yun. So hindi lahat, kasi hindi unlike ng business line na pwede ka mag-port forwarding diretso dun sa iyong router na binibigay nila, di ba? So, ito mga kapitbahay, ang pag-uusapan or ituturo ko ngayon is magsiset up tayo ng not for forwarding na para ma-access mo yung PF Sense mo sa labas gamit yung business line connection, na assuming na kunyari nasa office ka tapos gusto mo i-access yung PF Sense mo sa labas. So, napaka-basic lang po ng setup nito, napakadali lang gawin yung PF Sense port forwarding gamit ang business line connection, kasi wala ka nang kailangan gawin, kasi meron ka kasing static IP pala kapag naka-business line connection ka. Not unlike po, kapag naka-residential line ka, wala kang static IP, naka-dynamic ka. And then, yung port forwarding po doon mismo sa router nila na binibigay, naka-disable po. So, hindi ka pwedeng mag-reconfigure ng router mo kasi limited lang yung access mo, ang tab mo doon sa loob ng router nila. Ayun, so ngayon mga kapitbahay, ang gagawin natin is ituturo ko muna sa inyo paano nga ba mag-set up ng port forwarding gamit yung business line connection, na kung gusto mo i-access sa labas yung iyong PF Sense firewall. Alright? So, ganito lang po mga kapitbahay, napakadali lang nun, no? So, in case po, kunyari mga kapitbahay, alam naman natin na ang listening port ng ating PF Sense firewall kapag nag-install tayo is port 80. So, saan ba yun makikita? Punta ka rito sa System, Advanced, and then makikita nyo po dito. Ayan. HTTP, ayan, HTTP, and then TCP port. So, automatic, kapag naka-blank yan, automatic, ang gagamitin niya is port 80. So, ito mga kapitbahay, tip ko po to sa inyo, no? Kapag nag-set up kayo ng port forwarding para ma-access mo yung PF Sense mo sa labas, mas secure po na kailangan mag-create kayo ng sarili ninyong TCP port na, for example, di ba, port 80 ang default. So, papalitan lang nyo, maglagay lang kayo ng iba. Kunyari, gawin mo 8080, 8081, 8282, ganun, para mas safe po siya mga kapitbahay. So, unang-unang gawin mo, punta ka lang dito, System, Advanced, tapos, ayan, palitan mo dyan, kunwari, ilalagay mo is 6666, ganun, yun, para safe, para hindi madaling ma-access sa labas. Siyempre, pag in-access nila yung public IP mo sa labas, alam nila agad na port 80 yun. So, kapag pinalitan mo, mas secure po siya. So, ayan. So, yan lang mga kapitbahay. Palitan mo lang yan. Tapos, kung gusto mo rin sa i-port forward yung SSH mo para ma-access mo sa labas, ito lang din. Enable mo lang yan. And then, yan. Save mo lang. Tapos, once na na-save mo na yan, dito sa system, automatic, pupunta ka lang dito sa firewall. Tapos, dito mo makikita yung NAT. Ito yung NAT. Yan. Yun. Tapos, yan. Napakadali lang. Makikita mo agad yan, port forwarding. So, ang gagawin mo lang is, mag-add ka lang. Add, and then syempre automatic saan niya ba dadaan yung port forwarding palabas. So kunyari dalawa yung ISP1 and ISP2, select ka lang dyan kung saan mo siya papadaanin. So sobrang dali lang, select kunyari kaya ISP1 mo lang siya padaanin, click mo lang yan, tapos lagay mo lang siya dito IPv4, and then pwede mo naman siya i-select TCP UDP, na depende na po sa yun. And then dito, ayan, TCP, pwede mo na lang TCP na lang para mas okay. And then destination, ayan, siyempre ISP address. Ayan, tapos yan, select mo lang yan. Tapos ilalagay mo dito yung destination port. Ayan, so ang ilalagay mo dito kung ano yung kinreate mo, kung ano yung nilagay mo rito.
sa advanced. Yan. Kung ano yung nilagay mo dyan, yun yung ilalagay mo dito. Ayan, dito. Ayan. Kunyari, 6666 nilagay mo, 6666. And then, ayan, eto, redirect IP. So, single host. So, ito po, ito yung ilalagay mo kung saan siya magre-redirect na IP. So, syempre, ang IP ng pfSense natin is 192.168.0.1. So, ayan. So, ganun lang mga kapitbahay. Redirect target port, gawin mo lang yung default para default lang siya. And then, description, ilagay mo lang, kunyari, access firewall outside. Ayan, ganun lang. Tapos, ito, automatic yan, not reflection. Ayan, default mo lang yan. Tapos na, save mo lang. Tapos, pag na-save mo siya, ayan, redirect port is not valid pala. Wait lang. Dito ilalagay mo rin 666 din. Apat na 6. And then, save mo. And once na na-save mo yan, automatic, monitor, press mo lang reload. Tapos, kapag pumunta ka dito sa rules, kapag pumunta ka dito sa ISP1, automatic mag-create siya dyan ng auto-create na rules. Ayan, ito na siya. Ayan. So, ayan. O, diba? Yan na yun. So, automatic, kapag naka-public IP ka, kapag in-access mo lang yung IP mo sa labas, tapos lagyan mo ng port kung ano yung kinreate mo, automatic po mga kapitbahay, ma-access mo na yun. So, ayun. So, ito, kunyari, sitwasyon na sa bahay ka, paano nga ba? So, ito po. And then, ito pa po, isa pa po mga kapitbahay, no? So, parehas lang po yung process na ito na, kunyari, gusto mo i-access yung desktop mo sa bahay, or kung gusto mo i-access yung CCTV mo sa labas, or kung gusto mo i-access yung file server mo sa labas, ganito lang din yung pag-port forward nun. So, ganun lang din, pupunta ka lang din dito sa NAT, and then add ka, and then select mo ulit kung saan mo papadaanin, sa ISP1 ba o sa ISP2. Ayun, so ayan, IPv4, TCP, or TCP UDP, pwede rin, and then ISP1 address, and then destination port na kunyari gusto mo i-access yung CCTV mo. So usually ang CCTV yung port niya is 778, ganun, 37 tsaka isang 8, ganun, lagay mo lang siya dyan, and then single host, tapos lalagay mo yung redirect IP kung ano mismo yung pinaka IP ng CCTV mo, na kunyari 172.16.something.13.1, ganun. So after nyon, dito rin destination redirect port, lagay mo lang din yung port na 7788, ganon. Tapos description, lagay mo CCTV access outside, ganon lang. And then save mo lang yan. Tapos once na na-save mo, automatic mag-create yun ng rules dito. Automatic pupunta siya dyan, katulad nito. Ayan, and then yun, ready to go ka na. Pwede mo na siyang access sa labas kasi nga naka-static IP ka, kasi nga yung internet mo is naka-business line. So ayun, so ang kasunod naman po mga kapitbahay is paano nga ba natin i-set up yung pfSense firewall natin or yung CCTV natin para ma-access natin sa labas. So ito po mga kapitbahay yung pinaka-the best na suggestion ko sa inyo para safe or para sigurado. Pwede kayo mag-VPN, mag-set up kayo ng OpenVPN sa pfSense firewall nyo para ma-access nyo sa labas, no? Pero kunyari ayaw mo ng VPN, so ang gagawin mo is, so ang scenario po kasi mga kapitbahay, meron ako ditong Dynamic DNS. Ito free lang to mga kapitbahay. Ayan. Ito po yung aking hostname. Ang gagawin mo is magre-register ka lang dyan. Pwede mo to gamitin sa business line na kunyari, meron kasing business line na walang static IP connection, di ba? So magbabayad ka pa para mag-add ka, pero naka-business line. Pero once na pinatay mo yung router mo, magbabago yung public IP mo. Kaya yung ibang mga business, ang ginagawa nila is nagbabayad sila dagdag bill dun sa binabayaran nila monthly para magkaroon sila ng static IP. So yan po yung uso, ganun. Tapos eto, kunyari sa bahay, itatry mo lang, kasi eto mga kapitbahay, tinry ko to dito sa bahay gamit yung aking pfSense firewall, hindi siya nag-work, no? Kasi ang ginagawa is, syempre si pfSense ko nakakonect lang dun sa switch ko, and then yung switch ko na yun, ang nakukuha niyang public IP is 192.something.0.something, and then si router ko is may restriction, walang
capable na port forwarding. Ayun. So baka dahil doon kaya hindi niya ma-detect. Kaya tinesting ko siya, gumawa ako ng kinonfigure ko yung aking then DNS. Ayan. So ang nangyayari, yung status niya is naka-X, dapat naka-check yan, and then dapat may makukuha siyang IP dito na kulay blue. Magbo-blue dapat kung activate. Kaso ang problema siguro kasi tingnan nyo po, ayan yan yung aking public IP. Yan yung nakukuha niya. Ayan yan yung public IP. Hindi mo kasi pwedeng i-bridge dun sa router mo mismo kasi nga naka-dynamic IP ka lang, ayaw niya. So ayun. So ang pinaka-the best talaga mga kapitbahay, mag OpenVPN ka na lang kapag residential connection ka lang para ma-access mo yung pfSense firewall sa bahay. Pero alam ko maraming paraan dyan eh. Hindi ko lang sure bakit ayaw gumana yung no IP. Ito talaga yung ginagamit ko eh. Pero ito kasi registered na to. Ayan, nagamit ko na dati yan. So ayan, may 29 days pa ako. Pero dito sa firewall ko, kasi may restriction yung internet connection na router ko. Ayun, hindi siya makatagos. Kaya hindi ko pwede. Dapat kasi ang gagawin dito, pwede ka rin mag-port forward doon. Pero hindi ko alam sa mga ibang internet connection like alam mo na, Converge, Globe, or PLDT. I'm not sure kung naka-enable yung DNS nila doon sa router nila or port forwarding. Dito kasi po wala, kung inyong mapapansin. Ayan 1.1. Ito kasi yung main router ko. Ayan. Yung inyong mapapansin. Ayan. So yun na po. Wala na siyang ibang option. Dito sa 1 wala na ibang option. So sobrang limited lang kaya hindi ko magawa. Kaya kung ikaw ay office, so ito gagawin mo lang. Ang ginawa ko kanina, yun lang sundan mo. Kaya gagana din yan. So actually sa office ko, pfSense firewall talaga ako. Dalawa kasi yung office namin. Sa kabilang office namin is Sophos, sa kabila is pfSense. So ganun talaga yung setup ko. Naka port forwarding para ma-access yung CCTV sa labas, and then para makonek ko yung dalawang voice over IP namin from here, from there, ganoon sa kabila, and then yung mga file server, mga chat, ganoon, basta madami. Port forwarding lang katapat niyan. So sundan lang po nyo yun yung una sa video na huli natin pinaliwanag. Ayun. So ayan, so sana nasagot ko po yung katanungan ng ating kapitbahay. So ayan, suggestion ko lang talaga is kung gusto mo talaga i-access yung pfSense mo outside from bahay, so mag VPN ka na lang. Pero kung gusto mo talaga from office, access mo sa bahay, so ganun lang po, punta ka lang dito sa NAT and then set up ka lang ng port forwarding. So napakadali lang po niyan. Para safe, palitan mo yung port, and then kung gusto mo pa rin na mas secured from office, set up ka rin ng OpenVPN, and then install mo na lang sa bahay mo para kahit nasa bahay ka, pwede mo ma-remote or pwede mo ma-access yung firewall mo. Alright? So, yan yung ginagawa ko. Okay? So, maraming salamat sa panonood, and then sana po may natutunan kayo. Kaya, kung nagustuhan nyo itong video na to or hindi, click nyo lang yung thumbs down, thumbs up, or like and comment para masaya. Alright? So, bye for now, and